celebration to commitment. This is our Palm Sunday or Lord's Passion Sunday that will be reflected from Luke chapter 22, 14, and 23 to 56. Mahaba-haba po yung ating gospel this Sunday. It is the beginning as we open our Holy Week, ang mga mahal na araw. We are very used to be celebrating. Maraming nakikipagkasal, maraming nakikipagbinyag, marami rin nakikipag-birthday. Ako po, nawi-witness natin yan dahil pagkapari natin. So, ang kasalan, birthday, at saka mga binyag. These are all celebrations. Parang yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. It's a big celebration. Along the road, Hosanna, they are shouting Hosanna, they are singing, celebrating the would-be king, savior, and champion. And they are waving their palms, and they're putting their linens along the way as Jesus enters Jerusalem. However, we know that after a few days, this Hosanna will transform into crucify him. Crucify him. Ang laki po ng pagkakaiba. Pwede rin ang daming nakikipagkasal. Pero pag may problema na yung mag-asawa, minsan sila lang ang umaharap. Or kung minsan may bagong binyag, maraming bisita, mga ninong, mga ninang, nandiyan lahat. Pero sa pagpapalagay sa kanila, lalo na minsan pag nahihirapan ng mga magulang sa kanilang pagpapalagay sa anak, usually the parents are left on their own at ang pamilya. Ganon din yung birthday. Pag birthday, maraming mga taong nagkikain, nagkikipagsaya. Pero when the tough times come, parang minsan we are alone again, naturally, sabi ng song. Usually, the same pattern of experience for Jesus is what we witness in this gospel today. Tignan mo natin sa tatlong paraan. From fans to followers. We are just admirers of Jesus, or are we committed as disciples and apostles? Ikalawa, the dangers of the crowd mentality. Kung ano yung sinisigaw ng lahat, kung ano yung viral, kung ano yung sikat. We are influenced and we follow public opinion. Or are we guided by the truth? Lalo na ngayong panahon ng election. Baka mas maraming nakukuha ng atensyon ng maingay. Yung artista, siguro yung marunong sumayaw, yung marunong kumanta. Pero where's the truth behind that choice of leadership? And then, ikatlo, yung third reflection natin, who love endures. Do we love Jesus only in good times? When his miracles of feeding the 5,000, or the miracle of healing the sick, or the magical miracles that he was walking on the waters, parang something so wonderful and spectacular. Pero when he was carrying the cross, he was alone. In fact, they only forced one person to carry the cross for him. Hindi na niya kaya. Are we called actually to remain faithful to him, even in his suffering? And he said, come, follow me. Carry your cross every day. The basic invitation of Jesus sa ating lahat. Ito po ang magiging reflection natin this Sunday, this Lord's Passion Sunday. Pakinggan ho natin ang ating ebanghelyo from Luke 22:14 until 23:56. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan
ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi," tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya't tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding yon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya." Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko lamang siya saka palalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong iyan! Palayain si Barabas!" Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko lamang siya at saka palalayain." Datapwat lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus
kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na ito'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo?" May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayoy di isasama kita sa paraiso." Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. "Tunay ngang matuwid ang taong ito," sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Welcome to our episode dito sa Men of Light. We are reflecting on this Passion Sunday, our Gospel from Luke 22:14 and 23 to 56. Ako po si Father Deo Galan, magiging kasama po ninyo for our reflection on this opening of the Holy Week. Ito po si Brother Joey Angeles. Kumusta po kayo? Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Maraming salamat po for our
reflection. Salamat kay Brother Joey. Meron na po kaming bagong ministry sa Men of Light ngayon. Hindi lang hosting, anchoring, directors, and reading of our gospel. Meron na pong script writer. Joey, thank you very much. So, writer. And also, Father Edwin, magaling sumulat siya. Araw-araw, may reflection niya. And for the meantime, I will be the host. But next time siguro si Brother Joey na. Because it's coming from him talaga. Yung unang part ko, we witness that actually this Sunday we'll be blessing our palms. We will be singing Hosanna. And that's part of our joyful welcome in the midst of the Passion Sunday. Because we know, after a few days, the same people, di naman maraming tao sa Jerusalem during that time. No? They are the same people who were shouting, crucify him. They were influenced by somebody behind the dark shadows of their power and influence. Siguro natatakot din ito. Pwedeng itong sumisigaw na crucify him are so afraid that kung hindi sila sisigaw, they could be also marked by the authorities during that time. And we are called to become fans, no? Mga fans, yung mga fanatics, to real committed followers. Father Deo and Father Edwin, I'm reminded of sports teams, di ba? When it's winning time, the fans appear. They wear jerseys, they attend the games, and they celebrate victories. But when the team starts losing, many fans disappear, and only the loyal ones or the followers stay. This same thing happens in our faith also, sadly, di ba? We can become fans of Jesus, drawn by his miracles, his blessings, and teachings. But when the road gets tough, we distance ourselves. I am reminded of Simon of Cyrene during the walk of Jesus with his cross. Most disciples fled during the Passion, but Simon, an outsider, helped carry the cross. He wasn't there for the miracle moments, but he showed up when it mattered. Sabi nga ni Pope Francis, the true follower of Jesus is not one who admires him from a distance. He walks in his footsteps. Medyo na-intriga ako, bakit nga kaya palm? No? At nag-research ako. Nakakatuwa yung na-discover ko. Una, meron palang mga species ng palm trees na pagkatapos magbunga, namamatay na. Yun yung kanyang mission lang, makapagbunga, tapos mamamatay na siya. Parang sugar palm tree ata yun. Mhm. Pangalawa, yung palang palm tree, in harsh situations, ay nananatiling buhay. No? Parang kahit na malupit yung panahon, mainit, no? Tagtuyot, andun pa din siya. No? So yun yung parang sinasabi natin na magkaiba talaga yung ikaw ay tagahanga lang o ikaw talaga ay tagasunod o alagad. No? Yung palm kasi na binawagayway ay kinukuha na yung katotohanan na yun. Ano? Una, ay magbunga ka kahit mamatay ka. Pangalawa, ay manatili ka. Sabi mo nga, manatili kahit na malupit yung kapaligiran. Ganda. Parang I'm amazed by this kind of images na sinasabi nga ni Father. Like yung bonggabilya, yung image ng bonggabilya. Sa Pilipinas, ang dami nating gusto mga bulaklak eh. Alam ni Joey to kasi business ng wife niya, specialization niya, mga bulaklak, imported. Mahal. Pero meron tayong local na bulaklak dito, hindi naman mahal kasi local eh. And they are also coming from different varieties and colors. Yung bonggabilya, they flourish at the height of summer. At the height of neglect, pag everything is very dry, minsan patay ng ibang mga halaman, mga bulaklak, that's the time they bloom. And maybe this is the point of, in the middle of this passion narrative, we see the grace of God.
we have to be faithful to this grace. And ang ganda ng reflection nito, no, Brother Joy, sinulat mo. That other than being fans, no, uso kasi yan, mga following. Uso yan, yung mga, kahit sa mga kabataan, no, yung mga sikat na singers, sikat na artista sa Korea, sikat na artista from abroad, we follow them, that's good. But as far as commitment is concerned, relationships are concerned, so sa pag matanda ng mga artista, yung mga entertainers, nawawala na yung magic nila. Eh. But real commitment is in a relationship where even when the tough gets going, the going gets tough. That commitment. Among Deo and Among Edwin, I'm reminded also of what this one is attributed kasi to Saint Augustine. Sabi niya, too often we seek the consolation of God rather than the God of consolation. It's like saying we seek the gift and not the gift giver, or maybe the blessing and not the blesser. Halimbawa, during a national crisis like a typhoon or an earthquake, or maybe even the pandemic, the last pandemic, people rush to pray, to go to mass, to ask for divine help, diba? But once things settle, the devotion fades. And sad to say, faith becomes seasonal or need-based. Yung kapag meron lang kailangan, rather than rooted in a relationship with God. That's the sad part. Eh. Pag wala na, pag mahirap na, wala na sila, di ba? Yung Facebook mentality rin, kasi parang yun ang sinasabi ng Facebook sa atin, mas marami kang followers, no? Mas maraming likes, no? Mas maraming views, no? Eh okay ka, no? Parang doon na nakabase karamihan ng mga ginagawa ng mga tao, no? At parang nalulungkot ka, bakit kaya konti lang yung nag-like, konti lang yung follower, konti lang yung nag-view, no? Parang yun na yung nagiging panuntunan ng buhay, na yun nga parang gusto mo lang fans, no? Gusto mo lang admirers. At kung minsan nawawala yung tunay na dapat mong pagbigyang pansin, ano, na mas nagiging katulad ka ba o kamukha ka ba ni Kristo, o tagapalakpak ka lang talaga, wala kang balak na sundan siya, no? Kung minsan baka malito o yung tao na yun na lang yung buhay nila, no? Yeah, thank you, Joey. Thank you, Brother Joey and Father Edwin. I'm really inspired yung sinabi mo. Parang need-based may kailangan. More than a relationship. Pwede rin kasi a relationship with that. Pwede rin kasi sa tao ganyan. Pag may kailangan, nandyan. Pag wala naman, hindi ka kilala. Pwede rin itong relationship natin sa Diyos. Ganyan. So, we continue our reflection. Because of this, parang the second point flows from the first point. Because we are in the danger of following the mentality of the crowd. In the bomb mentality. Kung saan yung marami, doon tayo. Babalik po ang Men of Life. We are reflecting on Passion Sunday, our Palm Sunday episode of Men of Life. We are with Father Edwin Belay from Cabanatuan Diocese and Brother Joey Angeles from Angeles. Yun yung kayaman, ha? Angeles. Parang yung mga Ortigas, taga-Ortigas. Father Deo Galay, dito lang po sa Clark. And of course, we are with Father Jonathan Bartolome, our director and editor and creative man behind all of this. Yung ikalawa pong punto, the crowd mentality is already there even in the times of Jesus. When kung minsan di ka na nag-iisip kung saan yung marami, doon tayo. Parang mas safe, mas sigurado, pero sa totoo, hindi naman sigurado mas tama o mas totoo. Ito yung nangyari sa gospel na if we listen to it from, sabi nga, from
Hosanna, Hosanna, and then to crucify him, crucify him. And realize, ang bilis ng switch, no? Kaya siguro talaga when you are not convinced with what you're saying, or your fear will overcome you. Kasi merong mga operators sa likod dyan. Yung movie noon na pinapakita that they were shouting, they were really asked to shout and chose the Barabbas ba yun? To free the murderer or the thief more than Jesus. Masakit siguro kay Jesus yan. Because he witnessed. Pati yung mga disciples niya. Because the crowd, some of them are shouting, but some of them are just quiet. And those are his disciples also. Pwede pala sumisigaw ka, kaya pala he was crucified. Pwede rin, dahil nanahimik ka, that's why he was crucified. Pwede ganyan, kahit sa politika. Father Deo and Father Edwin, I don't know if you remember, in 2009, there's some sort of a national scandal. A Filipino celebrity faced trial by media. He became embroiled in a national scandal when several private videos involving him and various women were leaked and circulated without consent. The controversy became a very big media spectacle with intense public scrutiny. In fact, nagkaroon pa nga ng Senate hearing dito and moral condemnation from many sectors. While he was certainly accountable for his actions, the public reaction was also an example of how media and public opinion can quickly escalate into collective judgment without any space for rehabilitation, reflection, or due process. I think this is also similar to the crowd in last week's gospel, di ba? Doon sa woman caught in adultery. Kasi sabi niya, crowds can be blind, emotional, and easily manipulated. I heard a homily by Bishop Sok recently. Sabi niya, pardon the term, crowds can be bobo, sabi niya. The same crowd that praised Jesus on Palm Sunday condemned him 5 days, just 5 days later. Why? Because the religious and political leaders stirred them up. I mean, they're easily swayed. Ang mas luma nating term dito, Father Deo at Brother Joey, ay yung bandwagon mentality, di ba? Kung ano yung uso, no? Kung ano yung sabi mo, kung nasaan yung marami, doon tayo. Halimbawa, na nauso yung nung araw, mga bell bottom. Pagka ikaw ay pagka manipis yung iyong laylayan, no? Ano ka, baduy, no? Baduy. Kung baduy ka, hindi ka nauso halimbawa yung high heels, no? Kahit sa lalaki, no? So, yung parang just to be in, no? Sabi nga, tutulad ka kahit na hindi para sa iyo 'yon. At kuminsan kung palalawakin nga 'yon, kuminsan nga ang nangyayari taasan lang ng kamay no. Parang kung sino yung mas marami, doon tayo at yung mga batas na ipino-promulgate, yun no. Halimbawa, nanalo yung reproductive health bill, batas na 'yon, no. Pero tama ba? O manalo halimbawa yung divorce, wag naman. So, ibig sabihin dahil legal na yung divorce, tama na ba yung divorce? Taasan lang kamay yun no? Pero yun nga, parang yun nga, uso, kasi tayo na lang ang walang divorce, no? O kaya tayo na lang yung walang mga ganito. Parang gusto natin sumabay sa modernismo, kung sa ano uso, no? Pero tama ba, no? Yun magandang tanongin yun ang kuminsan nga, yun nga, sabi nga they chose Barabbas, the people chose Barabbas not because they like him, no? But they don't like the truth, no? Yun yung kaya pinili si Barabbas no? Hindi dahil gusto nila si Barabbas. Pinili nila si Barabbas para mamatay yung katotohanan sinasabi ni Jesus. Yun, no? Yeah. Yung siguro dito, parang meron silang yung religious leaders influencing public opinion. Pwede rin ginawa nila kasi natatakot din sila. Tatakot sila.
sa mga leaders during that time. Pwede rin ngayon natatakot yung mga botante na ipahayag ang kanilang saloobin sa isip nila. Pwede rin na Father Edwin, Joey, yung pera can be a very quiet influence at malakas na influence. Quiet but very powerful. Kaya nga pag you are a political candidate and you don't have much money, so minsan hindi ka pakikinggan. Then that's the bandwagon where people are lining up for the ayuda. Maraming pagbibigay ng sino yung highest bidder. These are the realities of our times. We are not that free to make the choice because of these influences. And even the fear, and then also, sabi nga, tawag ni Bishop na yung maraming tao kung saan nabobobo because of this. They're not educated in the real issue. Father Deo and Father Edwin, I like you both mentioned kasi yung dilemma ni Pilate. Eh. I think this is the perfect example of the influence of the crowd. Kasi Pilate found no fault in Jesus, but gave in to the pressure of the crowd nonetheless. Diba? Many people today know what is right, I think, but lack the courage to stand up for it because they fear being rejected or canceled. Diba? Yung cancel culture. For example, like Christians who speak up for, ito na-bring up mo na konti, among Edwin, Christians who speak up for pro-life, pro-family, or even anti-corruption stances are quickly labeled as judgmental or backward, di ba? So many opt to remain silent in fear of being attacked and excluded. And to show you how true this pressure to conform with society is, here's a quote from Dr. Martin Luther King. Sabi niya, the pressure for conformity in our society is immense. The temptation to follow the crowd, even when it is wrong, is strong. Sabi niya. Very true. Habol ko lang yung kasing palaspas, hawak ito ng mga martir, di ba? Si Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, may mga palaspas sila eh. Kasi kaya nila hawak yun para ipakilala na sila ay witness to the faith, no? They witness with their lives yung pananampalataya. At yun yung parang hinahamon sa atin ng palaspas eh, no? Na iwagayway ito sa mga panahon na kailangan nating saksihan yung pananampalataya natin. No? Sa mga panahon na yun nga, nagsisigawan, nagpaparamihan ng taas ng kamay, pero ikaw, ang dapat mong tingnan pa rin, muna, kung andito ba si Kristo, ako ba'y tataas din ng kamay, sasama ba ako sa crowd? Or I will stand with Jesus. No? Kahit na isa lang, no? Ako, ito yung tama eh. Kahit na wala dun yung bandwagon, wala yung crowd. No? Yun yung parang sa akin ng martyr, no? It's a witness, no, ang martyr. Parang sinasabi itong martyr ni Father Edwin na influence na-amaze din ako. Given sa dilemma ni Pilate. These martyrs, they were holding on to their palms until the end. Kasi yung iba pinalitan yung palms to their closed fist. And maybe this wonderful insight that even unto today we hold the palms until the end. Then Hosanna indeed be His Son before we receive Jesus in communion. The words of consecration. Magbabalik po ang Men of Light, the last part. In fact, real love endures. Baka naman hindi lang influence of power, o palakasan lang ng loob yan, o palakasan ng boses, o sino yung pinaka nakakatakot, o merdugo, ito yung tinita, o yung mayaman, sila yung nagiging mas powerful. Pero sa totoo, kung ito yung nanggagaling sa pagmamahal, ito yung mananatili in the middle, in the face of death and threat. Nagbabalik po ang Men of Light.
Thank you. Nasa huling yugto na tayo sa ating kwentuhan sa Men of Light. Sorry, medyo humaba ng konting discussion natin the last time. Pero the third part really answers all our questions. It is true love that endures. Alam na alam mo yung papalit-palit yung isip, nagpapalit yung decision, o nakakalimutan yung mga pangako, baka wala namang pagmamahal. And to follow the Lord is not only political determination or righteous decision. It's really a relationship of love. And this love that endures forever. It's a relationship, sabi nga ni Joey. Hindi lang yung as need-based. Kung may pangangailangan, may nakakatakot, nagkasakit, o may problema, doon tayo lumalapit sa Diyos. But when we see our relationship with God, it's a relationship. It can be joyful, why not? It can be celebrating, why not? But most especially even when we are in most difficult times. Even when we are confronted by this. And minsan daw, mayroong obispo inihintay na magmimisa sa fiesta. Nung nakarating na siya sa fiesta, nagmimisa na, dumating maraming bandido, mga terrorist. Mhm. Alam mo, Al-Qaeda yun, no? Naka-black. Tapos may mga baril. Pumasok sa simbahan. Sumigaw sila. Kung sino ang naniniwala sa Diyos, manatili. Kung hindi naniniwala sa Diyos, lumabas na kayo dahil papatay namin lahat itong may mga naniniwala sa Diyos. Lumabas yung marami lumabas. Konti na natira. Talaga. Nanginginig na sila, pero nagpahiwa na. Alam nila, mamamatay na sila. Joey, nung nagsalabasan na sila, kayo talaga, nakanda na mamatay. Sara ninyo simbahan, sara ninyo, napapatay na talaga. Tapos tinanggal yung mga bonnet ng mga akala ng mga terorista. Mga pari pala ng Diocese. Tapos sabi ng obispo, magmisa na tayo. Ito totoo na lang. Konti lang. Pero at least totoo. Minsan pag kahit na biro-biro agad, minsan those situations would separate the boys from the men. The fans from the real followers. And this time, maraming ganyan na kung sana ngang mapip na you can choose, no? You can really, kumisan, these are the situations when you can really find love being tested. Father Edwin and Father Deo, in 2013, bago pa lang na si Pope Francis noon, he visited the home for the disabled in Rome. He didn't just bless them, no? He kissed them, he embraced them, he stayed with them. Sabi ko nga, love is not just a word, it is a choice to stay, especially with those who suffer. Jesus' love was not loud, but lasting. It did not run, he did not run from the cross. He stayed, he forgave, and gave his all. I like the term, Father Edwin, yung pag-ibig na nananatili. Isang uri ng pag-ibig na hindi nagbabago at nananatili sa kahabaan ng panahon. Ito ay isang pag-ibig na matatag, tapat at walang hanggan. Ito ay hindi nasasaklaw ng mga panlabas na bagay tulad ng panahon, pagkakamali, o mga hamon. Ngunit ito ay nananatili at lumalakas pa rin. Very nice. Yung maganda yan, Brother Joey, na may nabasa rin ako dyan, hindi ko lang makita ngayon na lalim daw at mas totoo yung pananatili kaysa sa pag-ibig. No? Kasi yung pagmamahal, kasi nga parang emosyon, nababago-bago sa panahon. Pagka nag-aaway, para bang ayaw mo na kitang kausap, ayaw mo na kitang makita, di ba? Pero yung pananatili, parang sinasabi mo, kahit na magkaaway tayo, no? Pipiliin pa rin kita, no? Kahit na
hindi na masaya o kaya hindi na tayo mayaman, ano? Yun yung promise naman sa kasal, 'di ba? For richer, for poorer, 'di ba? In sickness and in health, no? Hindi ulit ikaw ay may sakit na, hahanap na ako ng walang may sakit, ano? O hindi ulit ikaw nalugi na, hindi mo na kayang ibigay yung ano, hahanap na ako ng iba na kayang ibigay yung gusto ko, yung may pera pa rin. Ikaw wala ka ng pera, bye-bye. No, yun yung parang isang bagay na sinasabi dito sa third part natin, yung pananatili na iyon at pagpili pa rin, no? Sa gitna ng yun nga, kahit na pinako niyo ako dito, sinaktan niyo ako, ililigtas ko pa rin kayo. Yun yung passion, no? Parang hindi niya sinabi na, o sige, yung hindi nagpako, yun lang ang ligtas. Yung nagpako, hindi naligtas, no? Hindi, kayong lahat, ano? Nagpako at hindi, nagpahirap at hindi, tumakas, tumalikod at nanatili. Christ died once and for all, no? Hindi siya namimili, ano, ng gusto ko kayong lahat mahalin, gusto ko kayong lahat iligtas, no? Yun yung parang message sa akin ng third part natin. Father Deo and Father Edwin, follow up ko lang yon kasi ang ganda rin po ng image, no? Ng isang husband faithfully caring for his wife who has Alzheimer's. Taking care of his wife even when she no longer recognizes him. Diba? Ang ganda ng image na yun. This is an image of enduring love. It's not based on reciprocity but commitment. Nowadays, the sad part is many couples split easily due to small conflicts. Katulad ng na-mention nyo kanina. Revealing that love is not based on that love was often based on convenience or emotion lang. Not deep-rooted commitment. C.S. Lewis reminds us of what true love is. Sabi niya, love is not affectionate feeling, but a steady wish for the loved person's ultimate good as far as it can be obtained. As far as it can be obtained. Ganda nun. Mag-isip tayo somebody who remained faithful to Jesus from the beginning until the end is Mama Mary. Nung seminarista ako, mayroong Latin song na tinutugtog ng mga nasa violin sa likod ng San Vincero. Yung title, Stabat Mater. And then, pero hindi ko naman naintindihan kung ano yun. Then later on, the Latin title of this hymn refers to Mary, the mother, standing faithfully at the foot of the cross of her son. Stabat Mater means the mother standing. Hindi siya tumakbo, hindi siya nag-ibang kalooban. He did not, never change her mind. Yung mga disciples, yung 12, they were hiding at this time. But Mary stood. And of course, Saint John was there. Pero Mary stood by the foot of the cross. Until the end. Maybe we look for somebody whom we have an example. Kasi parang wala natira meron. It's the mother who was standing. The love of a mother. So, we don't worship Mary. But indeed, no, pagdating sa pananampalataya, talo itong mga lalaking mga macho na lalaki nakasama ni Jesus for many years, and yet it was Mary who really stood by the foot of the cross. Sabi nga ni Joey, the love that truly endures. Babalik po ang Men of Light with the greetings of our friends from Facebook and YouTube, our birthday celebrants, also our summary and assignments, and the prayer and blessing of Father Edwin Bennett. Welcome sa ating last part of our episode dito sa Men of Light. We will be reading our Facebook feedbacks from friends who are celebrating life and anniversaries, our assignment and our summary, and the prayer of Father Edwin and his blessing. Brother Joey, can you start for the feedbacks?
Thank you, Amundeo. We'd like to thank you for your Facebook messages and engaging us in meaningful and reflective conversations. Thank you kay Edgar Yap, George Magtibay, Leticia Balitaan, Zenny Alberto, Mary Yambao, Belina Singyan Katigbak, Elizabeth Kuraming. I'd like to read some of the Facebook messages from S. Celeste UF. God bless Bo, Father Deo, Brother Joey, and Judge Jovai for the theme Stones. It's very enlightening, soul-searching reflection. God bless you more. From Rosalina Fajardo, thank you very much for the life-giving prayer. It brings blessings of forgiveness and gentleness. From Laymonly Paul Labrador. A shout out to Chairman and Acting General Manager Oscar Oca Orbos of the People's Television Network Incorporated or PTV4. More power to you, sir, Chairman Orbos. From Sister Dora Lopez, thank you po, Brother Basil Dungo, for your reflection sharing. I think she's pertaining to a daylight reflection. Very timely for the upcoming national election. May this strengthen us in our fight for the truth. Let us be bearers of light that will shape the future of this world. God bless everyone. And finally, from Joy Bequilia. Thank you, Men of Light, for the inspiring reflection on God's mercy made manifest in Jesus. The stones that were death dealing for the woman were turned into building blocks for the one to live her life with dignity. Jesus truly intervenes mysteriously in the ordinariness of our lives. He chooses ordinary people to bring his message across without borders. Thank you very much. That's all from me. For our birthday celebrants from our friends dito sa Men of Light, una po yung ating greeting sa mga pare. Si Father Kenneth Alde, birthday niya po ng April 13 kasama ng mama niya. Pero pagdasal natin si Father Kenneth Alde, director po ng SACOP ngayon, nagkaroon po siya ng surgery. Nagkaroon ng parang bukol yung kanyang isang kidney. No? It was already removed, no? Yung kidney. Pero hindi lahat ng kidney niya. And I think is nasa biopsy. Time pa yung tinanggal sa kanya. So pagdasal natin si Father Kenneth. And sana all the best for him and for his complete healing. Also birthday po ni Father Angel Gamboa. Father Angel, happy birthday. And our very own Peter Henson. Kasama natin sa Men of Light. Happy birthday, Peter. April 13. And then April 14, si Father Mark Anthony Torrecacion, and ngayon po siya yung chaplain ng Holy Angel. I'm not sure kung saan siya lilipat by next month. And then also the birthday of architect Nestor Mangyo, April 14. Happy birthday po. And then April 15, birthday po ni Father John Senon Tulio. Happy birthday, Father. And then April 19, si Father Jerome Roque. At April 14, kapatid po ni Father John, sister niya si Ate Joy Nabo. Happy birthday po. Ngayon po sa mga kaibigan nating nag-birthday din, si Jonel Del Rosario, April 16, happy birthday po. And then si Kong Jess Mcdow, we pray for him always and thank him for his generosity to our community. And then April 17, birthday ni Leo Villacusis, Neri Dison, isang parokyano po natin dito sa Clark, and G. Danting. And then sa Biyernes Santo, mabuti na lang po, walang may birthday. April 19, mahirap po, hindi po tayo pwedeng maghanda. And then on April 19, happy birthday kay Dr. Tess Punsalan, Vilma Roquillo, and Kong Frankie Villanueva, Dr. Frankie Villanueva. Ito po ang ating mga birthday celebrants. We would like to look at the gospel as a conclusion. Is to this Palm Sunday, the Passion Sunday.
is a simple summary or conclusion that we should go beyond mere celebrations of our faith. Masaya naman po na, celebration of the Mass, celebration of blessings, of celebration of weddings and baptisms, and even the celebration of this Hosanna Sunday. But we want to go to the real commitment level. So we enter the Holy Week, we reflect on how will I follow Jesus? Is it only in good times or even in trials? Do we see Jesus as a person who are need-based yung ating pagdasal? O it's a relationship? Whatever happens in good times and bad times, parang relationship of a wedding, it remains. And in fact, even tested in the most difficult time. Will I love Jesus with a love that endures, a love that is competent, compassionate, and contemplative, like the love of Mary, standing by the foot of the cross. And may our Hosanna today not turn into crucify him, like the examples of Father Edwin, that our martyrs, many of them held on to their palms until their death. This is our reflection, a man of life. Ngayon, Father Edwin Balay will be leading us in our final prayer and blessing. Muli po nating ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, bakit nga ba palaspas? Nagsalaksik ako at nabatid ko na may mga palm tree na pagkatapos magbunga ay namamatay na. Isang malalim na tanda ng pagpapakasakit at kagitingan. Ang palm tree din ay puno ng buhay sapagkat kaya niyang mabuhay sa gitna ng malupit na mga kalagayan tulad ng sobrang init at tagtuyot. Kaya marahil naging sagisag din ito ng martiryo. Ang aming mga martir na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod ang nauna sa amin. Naghantog ng kanilang buhay para sa pananampalataya. May mga hawak silang palaspas. At sa pagsisimula namin ng mga mahal na araw na ito, ang hawak naming pangsalubong sa pagpasok mo sa aming buhay Kristiyano. Hari nawa, panghawakan ko Lord ang kahulugan nito. Ang palaspas ay paanyaya sa akin na maging martir, maging saksi. Saksihan nawa kita sa aking buhay at ipakilala ka bilang aking Panginoon. Huwag kitang itago o ikahiya sa anumang pagkakataon. Maging saksi ako na papanahon man o hindi. Ipakilala nawa kita at saksihan sa pag-aantanda ng krus kapag dumaraan sa simbahan. Sa pagdarasal bago kumain sa mga restaurant at malls, sa mga altar sa salas ng aking tahanan, sa pagdarasal ng rosaryo, pribado man o publiko, sa pagsisimba namin bilang pamilya tuwing linggo. Gayon din, sa pagpili namin ng aming mga kandidato, ikaw sana ang una naming piliin sa pagpili namin ng mga mamumuno sa amin. Nawarin, panindigan ka namin sa gitna ng aming hirap at sakit upang manatiling mabuti. Sabi nga, ang martiryo ay di lamang ang kamatayan dahil sa pinili mong paninindigan, kundi ang araw-araw na pagsasabuhay at pagsaksi sa paninindigang ito. Iwinawagay ko ang palaspas ng aking pagsaksi, pinapakita, pinadadama, tinatayuan. Kaya iniuwi ko ang palaspas para ipalala sa akin lagi ang bukasyon bilang saksi. Nawa Lord, wag akong matakot sa aking mga Jerusalem. Sa mga pagkakataon na hiningi sa akin na pasanin ng krus ng pananampalataya, na ako'y inang lubusan ang aking pananagutan bilang pari, ama, ina, anak, kapatid o kapwa. Samahan mo ako, Lord. Palakasin at patibayin ang aking mga paa at kamay, pati na ang aking balikat at tagiliran, upang matanggap ko ang mga pako at sibat na kasama sa buhay ng isang saksi. At kung dumating man ang pagkakataon ng dakilang pag-aari ng sariling buhay para sa iyo at sa iyong simbahan,
tulad ng mga modernong martir ng aming panahon. Tulungan mo akong isuko ang lahat sa iyo. Hindi naman siguro kailangan paslangin para maging martir. May mga martir sa ating piling na hawak ng mahigpit ang kanilang palaspas dahil sa karamdaman, dahil sa mga simulaang tinatayuan, dahil sa katotohanang ipinaglalaban, dahil sa pagsasabuhay ng kanilang bokasyon bilang may asawa, bilang kawani ng pamahalaan, bilang alagad ng batas, bilang lingkod ng simbahan. Lord, ngayong mga mahal na araw, mahalin nawa namin ikaw na naunang nagmahal sa amin. Mahalin din namin ang aming simbahan at pananampalataya. Sa gitna ng mga kalupitan sa aming paligid, matulad nawa kami sa palm tree na nananatiling nakatayo sa kabila ng lahat. Makapaghandog pa rin nawa kami ng bunga tulad ng palm tree kahit nakararanas ng kamatayan sa sarili. Sa wakas, tulad mong patuloy na nagmahal at nagligtas sa gitna ng kalupitan, tulad mong namatay sa krus upang makapagbigay ng bunga ng bagong buhay at buhay na walang hanggan para sa lahat, nawa kami manatili sa iyo. Tinataas namin ang lahat na ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father Edwin, and very wonderful prayer that you summarized our reflection. Even deepened it further. Joey, thank you for the wonderful reflection that guided us for our sharing. Of course, si Father Deo Galang will continue to find this Holy Week truly holy. And we pray for one another that we hold on to our palms until the end. Ito po si Brother Joey Angeles. Shine the light of Jesus. Si Father Edwin Belay po, danasin natin ang isang linggong pag-ibig ang mga mahal na araw.